Pag-usapan natin yung mga peste sa bahay. Katulad ng ipis, daga, lamok, gagamba, butike. Pero para sa akin yung gagamba tsaka butike hindi naman sila peste. Basta wag lang yung nakakalason. Pero syempre sa iba, peste silang may tuturing. Itatry kong alalahanin yung mga experience ko sa bawat isa sa kanila. Kahit wala kayong pake. Yaman na yun kung ano ng mga pinagsasabi lang yan. Alam mo ba, yung tatay ko, ngayon lang tinuli. Ay we, talaga? Teka, stay lang kayo. May pagkain ako. Ano yung pagkain mo? Ito. Ay, sige nga. Pingi nga pre. Tara. Dito. Ngayon, umpisahan natin sa gagamba. Wala akong experience dito kasi na memorable eh. Di naman kasi ako takot sa kanila. Huwag lang yung nakakalason. Nakakalason ka ba? Hindi. Nice. Kasi kinakain nila yung ibang pesting insekto, kaya iniisip ko sa kanila, nakakatulong. Pero may one time na naalala ko, so, may memorable kang experience. Di sinungaling ka. Shut up! Meron kasing gagambang nakatambay sa sala namin. Basta nakatambay lang siya, chill lang. Na-curious kasi kami ng kuya ko, kaya nagbalak kaming tapikin ng walis tambo yung gagamba. Nung gagalawin na ni kuya ng walis tambo, biglang nabitawan niya yung walis tambo, tapos boom! Ayun! Umalat yung lahi ng gagamba sa sahig namin. Ang dami palang anak nun. Buntis pala yun. Kaya yun, napaligiran ng mga maliliit na gagamba. My God! Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko nun eh. Sa butiki naman, same lang sila ng gagamba. Kinakain rin kasi nila yung mga nakakainis na insekto. Kaya friends kami. Pero one time, nakahuli ako ng butiki. Siyempre, curious pa ako nun, bata pa eh. Hawak-hawak ko siya. Tapos, dumaan yung tito ko. Sa kasamang palad, nahagib ng kamay ng tito ko yung kalahating katawan ng butiki. Hiwa yung kalahating katawan ng butiki. At ang nakakainis talaga, yung lamok. Tapos, kakanta pa yun yung lamok sa tenga mo habang natutulog ka. Nakakabuisit talaga yun, di ba? Masusumpa mo talaga yung lamok na yun. Bad trip talaga yun eh. Lumalamig ang gabi, hindi. Ang nakakatakot naman, yung daga at ipis. Simulan natin sa ipis. Pero hindi naman ako ganun katakot sa ipis eh. Okay lang ang gumagapang na ipis eh. Madaling puksain yan. Isang apak, then boom, pepak. Pero kapag nangarap ng maging butterfly ang ipis na yan, nako, ibang usapan na yan. Wow, ang ganda niya. Balang araw, magigirin akong paru-paro. What the fuck? Ipis ka! Eto na. Ito ng pangarap ko. Ito ng chance ako para maging paru-paro. I believe I can fly. Pocha, lumilipad yung ipis! Sa pool! One time nga nakatambay lang ako sa bahay nun. Nagpapahinga lang. Kakatapos ko lang kasi mag-basketball eh. Bangko ka naman! Kaya uhaw na uhaw ako. Salin sa baso ng tubig galing sa pitsil, then lagok. Salin sa baso ng tubig galing sa pitsil ulit, then lagok. Nakailang salin rin ako. Sarap ng tubig! Yung last na salin, biglang may bumulagang patay na ipis doon sa tubig! Kadiri! Ang sama ng feeling! Yung pitsil kasi namin nun, plastic, tsaka may takip, so hindi mo kita yung loob. Ang pinakang naiinis akong peste sa bahay, marami dito ang tawag mabait eh. Tinatawag daw na mabait kasi daw, baka pag tinawag mong peste o tinawag mong daga, baka ngat-ngatin yung mga sapatos o damit natin. Bakit? Alam ba nila na tawag sa kanila bait? Baka nga hindi rin alam nila na tawag sa kanila daga eh. Boss Code Red, tinawag tayong daga, boss. Boys, ready kayo. Ngangat-ngat tayo ng sapatos. Kala niya, boys, ready na kayo? Ay mali, ang tawag pala sa kanila, bait no? Mababait. Hop! Minto kayo! Cancel ang paggat-ngat dyan sa sapatos niya. Bait na yung tinawag sa atin eh. Mababait na eh. Pucha! Wala namang ganun eh. Sa experience ko, kahit tawagin mo mabait yan, ganun pa rin gagawin yan eh. Marami na akong sapatos na nanginat-ngat niyan. Pero syempre, pamahiin natin yun. Sumunod na lang rin tayo sa pamahiin. Hoy, mabait. Wag mo nang ngat-ngatin yung sapatos ko ha. Anyway, yun lang naman. Salamat sa panonood. Hoy, subscribe naman kayo. Kapag hindi kayo nag-subscribe, baka makatapa kayo ng ipis. Tsaka baka may tumakbong mabait sa harapan nyo. Kaya subscribe na.